back sa ating channel na It's a Chub. So ito yung update sa ating mga Nepenthes, no? So nakapag-update na tayo sa mga Venus flytrap, Pingicula, and Helianthera. Ganun din sa mga tissue cultured plants natin. So ngayon ito yung video about sa mga updates sa ating mga Nepenthes. Ayan. So isama na rin natin yung Sphagnum moss since hindi na naman karamihan yung ating mga live Sphagnum moss. So ito yung seed grow natin na Bicalcarata. Ito yung isa, dahil nag-iisa lang siya, ito yung pinaka-paborito natin sa lahat ng Bicalcarata. At ang kanyang tubo kasi ng pangs mas maganda kumpara doon sa mga acquired natin na isa pa, itong mga Bicalcarata na Marudi. Maganda rin naman, may lumalabas rin na Marudi na para sa akin comparable yung kanyang pang kumpara dito, pero mas prominent yung pang neto kasi pababa yung tubo. Pero itong Marudi kasi halos parang pa-curve, or hindi ko lang alam baka nagbabago rin to pagdating ng panahon. Kasi pakita ko sa inyo yung difference para makita nyo. Ito yung isa sa mga matured feature ng Marudi yata ito. Ayan. Ayan, nakita niyo yan. So halos nakalapat na doon sa kanyang lead. Tapos ito pa iba. Ayan. So halos lahat yan. At ito, ganyan yung kanyang pagka-form ng kanyang pang. Okay rin naman, maganda, diba? Pero pansinin nyo tong nandito. Ito pansin ko dati, before pa madisgrasya to, yung tubo ng pang niya pababa. So maliit pa lang kita na. Samantalang itong mga to, pag maliit, nakataas na agad yung mga pang nila doon sa lead. Ito, nasa lead agad yung mga pang nila. So hindi masyadong kita compare dito sa ating seed grown na mas prominent yung kanyang pang, bata pa lang. So hindi ko lang alam baka sa growing area ko, pero ayun nga, dalawa naman yung klase ng Bicalcarata ko Pero ayan, tignan natin, baka pag nilipat natin to sa mas low humidity, mas magiging prominent yung kanyang pang. Ayan, ito pala, kung natatandaan nyo, ito yung nabunot natin na Bicalcarata at akala natin na magpapaalam na, pero ngayon ayan, ang gumanda na. Kasi ito na yung update naman doon sa tawag dito, variegated na Nepenthes natin. Ayan, wala pa rin siyang picture ngayon. Ano kayang ano na ito? Lowland to hindi ko naman siguro pwedeng ilagay ito sa highland setup para pilitin ko mag-picture, diba? Karamihan naman ng mga plants dito ay nagpipicture. Ayan, so ayun yung mga update sa ating mga Nepenthes. So ito pa, ito naman yung Nepenthes Georgiana, ex-Georgiana. Ayan, ang laki. So kinukulang lang sa pandilig ngayon, kaya hindi ganun kagaganda yung kanyang. Maganda naman kung titingnan nyo, maganda. Pero kulang na kasi ako sa tubig ngayon, at soon baka makapagdilig na ako ng rainwater na may halong tubig ng gripo. Ayan, wala na rin akong bike kaya nag-exercise, nihingal agad ako. So siguro mamaya makapag-jack nga. So ayan, ito naman yung mga magaling sa killer in the bag, no, ng mga BCI. Nabura na yung mga label nila sa tagal na dito sa atin, pero may label naman tayo niyan dun sa ating chat dun sa page nila. Ayan, may natira pang konting label, kaya mapansin nyo yung mga label ko dun sa taas puro mga naka-emboss na, kasi hindi na nabubura yun kahit mag-page yung pinaka surface kung saan siya dinikit. Yung emboss hindi nababago yun hanggat nakadikit doon, nandun pa rin. So yan, nagpipicture naman to, kaya lang ayun, napapabayaan ko kasi nandun yun sa gilid ng mga nakaraan. So ngayon ko lang nailabas kasi may nagtanong. Ayan, ito naman yung mas maliit, pero ayan, mahabol na sa laki.
So soon ilalabas na natin yan, ibabalik natin siguro yung ibang mga high value dun sa taas. So ito naman yung ating barrow natin, ang ganda pa rin. Ayan. Tapos ito yung natitirang sphagnum moss tree natin na matino. Ayan. Kaya hindi ako nagbebenta kasi nire-reserve ko to kung sakaling magre-replant ako or gagawa ng bag setup. Ayan, yun ang natitirang maganda natin sphagnum moss. Yung iba nagamit na natin eh. Although may mga nakukuha pa naman ako pa isa-isa or ilang heads doon sa mga nakatanim na. Ayan, kung makikita nyo yung mga post natin sa Facebook page, ay yung binibigay ko doon sa kanila. Kasi kumbaga parang mga extra propagation ko na yun. So, ayan, binibigay na natin. Itong alata, ayan, medyo nalanta kasi yung alata nalanta. Na-approach yata siya, hindi ko na naasikaso. Kailangan kung may mga new growth naman eh, kaya hindi ako masyadong kinakabahan. At parang etong alata na to magpapaalam to kasi nga may bibili na ito. Naka-reserve na yan. So hindi nila kailangan ng malaking nangyari sa ano, gimbal ko. Ayan, hindi nila kailangan ng malaking specimen. Enough lang para mapag-aralan nila. So dadalhin nila to sa UP kasama ng ibang mga plants natin dito. So ipapa-ID nila. Ayan. So pati yung mga seeds, no, pinapatest rin nila yon para malaman yung species and legitimacy ng mga plants and seeds natin. So ayan, ito pa yung iba. Ano ba to? Ito yung seed grown na Black Miracle na seed grown hybrid na rin to eh. So, ayan, na siya. Nagkaroon na ng dalawang basal shoot. Ayan. Alam nyo ba, hindi sa akin tong plants na to. Pinapaalagaan lang. So, ilang beses na siya nagtanong sa akin kung kamusta na daw. Ito na, siguro, mga 4 na taon na rin ito dito sa akin. Or 3. Sabi ko sa kanya, kunin niya na anytime. Kaya lang daw, wala pa silang, yung nilipatan nilang bahay, hindi pa nila malagyan ng mga halaman kasi nga lagi silang busy. Ayan. So ito naman yung ano ba to? Ito yung Yamada King, no, na Nepenthes. Ayan, maaaring mag-feature na to sa mga susunod. Ayan, maganda na yung mga niya, dulo niya. Ayan. So akit na siguro tayo. At yung iba naman dito kilala niyo na. So, pakita ko sa inyo iba pang mga Nepenthes natin sa taas. Yan, medyo makulimlim ngayon. At sana sa mga susunod na araw, umulan na. Ayan. So, Nepenthes update and sphagnum moss. So, ito yung mga alata speckled, pati na rin. Hinalungan ko na rin ito ng ibang seeds kasi yung alatang tagal tumubo, nainip ako. So, yung mga lumang seeds ko, hinalat ko na lang dito. So, magkakaalaman na rin yan pag lalumaki. Tapos, ito naman yung Truncator of Cantley na napaghalo rin. So, pag lumaki yan, pagka may nag-itim, tsaka nag-green, alam na. No? So, kaya, ayan, kung hindi nyo alam yung story about this, kaya sila nag-mix. Yung pinadala sa atin, magkaiba naman ang lalagyanan, kaya lang nabutas yung lalagyanan. Kaya may part na naghalo, so hindi ko na binenta yun. Tinanim ko na lahat. So, ayan yung resulta. Ito naman yung Philippinensis na galing kay Ma'am Carmen, tsaka yung heterosexual niya na Mirabilis. So, ito na yun. Diba? Medyo may size na. Ilang buwan na rin to dito. Pati ito naman yung mga Mirabilis natin sa kabilang linya. Ayan. Ayan yung size nila ngayon. Tapos doon pala sa ito, bago tayo pumunta doon sa kabila,
sa mga business flytrap, meron tayong hindi na isama dun sa update na itong mga hiniwalay natin na may mga traits na BFT. So ito na sila ngayon. Actually, mas prominent na yung kanilang mga traits ngayon. Like ito, tingnan nyo oh. Anong kulay yan? Diba? So ayan, may mga kahit pa paano may nagputi dun sa mga batch na tinanim natin. Kaya yung mga mahilig dyan magtanim ng seeds, no, kahit abutin ka na ilang taon, sulit naman. So ito naman yung mga mirabilis na pinaghiwa-hiwalay natin dahil nakitaan natin ang iba't ibang traits. So may nabawas na dyan, mga dalawa siguro. Nabili na nung mga tropa natin na iba. Tapos ito yung mga, ayan, di ba? Kita nyo no kung gaano kainit dyan. Maghapon yan. Tapos open lang rin dito. So ito, alba pa rin or halos puti pa rin yung kulay. So hindi talaga siya nagpupula. Tapos meron tayong mga speckled dati. Speckled pa rin sila ngayon. Ibig sabihin mga ano talaga, kumbaga hindi talaga nagbabago yung kanilang traits. Ito, yung medyo nakita ko medyo namumuti rin. Nag-pink tong isa. So hindi talaga siya puting-puti. Pero siguro kung nalagay natin yan sa Nepenthes na setup. Kung setup to pang mainit na talaga 'to. Hindi talaga siya ideal sa for Nepenthes. Pero nabuhay sila kasi seed grown. Namulat talaga. Pero ginagawa ko kasi yan para malaman ko talaga kung stable yung kanyang traits. So ayun, no? Stable naman yung mga traits ng iba. So ito naman, ayan, mga speckled rin yan. Yung nabili kasi yung red, kaya wala na kayo makikitang pure red dyan. So ito naman yung campanulata na tinanim natin na seeds. Ayan. Yung maraming naiyak na hindi ko na lang papatulan. So ayan, ayun yung update sa mga campanulata. Ayan, hindi pa nag-germinate sa inyo. Yung iba dyan. Kaya wala kayong magawa. Ayan, ito yung campanulata. Tapos ito naman yung alata. Ayan. Tapos sabi ko nga update ko kayo dun sa mga moss natin. Ito yung live sphagnum moss na hinarvest na natin ng toppings, no? O yung mga head, no? So ngayon tingnan nyo ano nangyari. Ayan, doon tumutubo na. So ayan, pwede kayong mag-propagate or gawin, lagayahin yung setup natin sa moss. Harvest lang yung harvest sa ibabaw. Tapos yung hinarvestan nyo, kahit na anong mangyari doon, huwag nyo itatapon. No, diligan nyo pa rin, alagaan nyo, paarawan nyo kahit pa paano. And soon enough, magkakaroon uli yan ng mga bagong growth. Tapos, mas mabilis na sila pagka may mga heads na uli. So, ilang buwan na lang uli, pwede nyo na uling harvestan yan. Ang matagal lang dyan, after nyo i-harvest, at kung, halimbawa, ito, nasagad ko kasi itong iba na ito wala silang heads. So, matagal bago magkaroon uli ng heads. No, so, pero tutubuan pa rin kung talagang naalagaan nyo ng maayos. So, eto pala. Dito, nasisilip naman. Hindi ko napapakita yung iba doon kasi ang layo. So, ito yung update sa atin barrow natin, seed grown. Ayan, may mga malalaki ng seedlings dyan. Ang gaganda na. At hanggang doon yan. 3 trays yan pinagtabi-tabi ko. Hanggang doon. Diba? Mas malaki nga yata itong nandito Tingnan natin kung masisilip natin. Ayan, ayan o. Tapos ito pa yung iba. Ayan. So ito naman yung mga bagong tanim na ano ba to? Yan, mirabilis. Yung mga tinanim natin na sariling sariling cross natin. Ayan. So hindi ko alam, may mga tumubo na. Hindi ko naman na-check ng madalas kasi dilig-dilig lang ako dito. Pero ngayon tingnan natin. Ayan, tsaka na, pagka may nakita na akong, meron na yan yata. Ilan-ilan. Pero sige lang, tsaka na natin update yan pag talagang nag-germinate na yung karamihan. Ayan, ito naman yung iba pang alata na tinanim natin. Ayun, may mga nag-germinate na dito. Ayan, dito. Pansinin nyo ito dito banda. Okay, ano ba? Ayan, dyan banda, dun sa bandang ayan. Ayan, meron ng mga pailan-ilan na nag-germinate. Marami-rami na nga.
Pati doon pala meron pa rin. Para may nag-germinate malapit sa mga fern na. Ayan. Sabay ng fern tumubo. So ayan. Tapos may mga ibang batch tayo dito na campanulata. Ibang naman to. So nandito pala, ito pala. Marami-rami yan kasi gusto natin gayahin to. Itong ganito karami. Para hindi tayo naubusan. Tsaka matibay kasi, tsaka tinan nyo, puro may mga picture pag seed grown. Madali siyang alagaan. Hindi tulad pagka true cuttings o kaya yung galing sa iba't ibang lugar. Ang hirap i-acclimate. So for beginner, mas madaling i-recommend yung mga seed grown na ayan, matitibay. So ayan, marami na nag-germinate tulad dito. Yung mga nag-germinate na rin. Dito meron na rin, hindi lang masyadong kita kasi puno na nag-ano. Ayan, tinubuan na yung mga hinarvest na natin ng live sphagnum. Tapos tinaniman ko yan. Since lagi sila nadidiligan, ayan, nagkaroon na ng mga bagong heads rin. Kaya nga, kung sa seeds, hindi talaga advisable yung live sphagnum kasi nga, na-outgrow nila yung mga seeds na tinanim mo. So ito naman yung mga mirabilis na sariling propagation rin natin. Ito yung una. Actually pangalawa to. Yung una kasi hindi ko nabuhay. Yung pangalawa ito na yon. So ito na yung pangalawang batch. May mga inaawitan tayo dito na gusto nilang bilhin. Pero sabi ko tsaka na. Paramihin muna natin kasi mawawalan din ako pagka binenta ko agad. Gusto nilang makakuha itong o mabili itong mga puti. So paramihin muna natin, mas madaling magbenta pag marami tayong stocks pagka naibenta agad natin to, baka magsisi tayo. Kasi hindi siya talaga ng puti. Pag marami dito, pero hindi na lahat rin ng puti. Maybe yung gano'n, puti talaga siya. Ito, may puti rin dito. Ito yung kumbaga mabibilib ka kasi ito nasa arawan to. Pero nag-i-stay na puti. Ayan. Mas mga ko doon, mas kumbaga iba ko kasi yung dito. Kasi dito medyo malilim din dito yung part dito. So kung magpuputi siya, medyo hindi mo isipin na stable kasi paano kung maarawan? Hindi magpupula yan. Or maaaring mag-stay rin, hindi rin natin alam. Kasi hindi pa naman natin yung pinaarawan. Kaya nung nakaraan, iniisip ko, sabi ko, bakit hindi ko sama-samahin lahat ng puti, lahat ng pula, lahat ng green, lahat ng batik? Kasi nga, hindi pa sila 100% na may mature picture. So kung i-arrange mo yan, magagalaw lang yung ugat nila. So bukod sa masasayang yung effort mo, maraming mamamatay dyan dahil ginalaw mo na naman sila. So sa pag-aalaga ng halaman, mas maganda na less yung pag-istorbo mo sa kanila, lalo na sa root system. Ayan. So ayan yung update sa ating mga Nepenthes. So ano pa ba? Meron pa tayo dito na ito pala sphagnum moss. Ngayon na buhay. At isa sa mga siguro mabibigay ko sa inyo na tip. Kung meron kayong extra na aerator at mahilig kayo mag-alaga ng mga live sphagnum sa plants ninyo, lagyan nyo ng aerator kasi kung nag-algae na yan at nilagyan mo ng aerator, makapapansin mo na malas yung algae, lalo na yung alam nyo parang sapot na algae ng itsura, yung halos maging film na or magkaroon na ng layer ng makapal na na algae, yung tipong matigas na parang mustard na yung consistency. So pag nilagyan mo ng aerator, kung saan mawawala ito pansin ko to natabunan na to ng algae nung dumating dito sa akin. Tapos lumala na siya nung nilagay ko dito kasi nga stagnant yung tubig di ba? So kahit na low ppm siya, nag-algae pa rin. So sabi ko, ba't ganoon? So ang ginawa ko, nilagyan ko ng aerator. In-experiment lang natin to, di ba, nung nakaraan.
siguro 1-2 araw lang. Ewan ko, parang kung hindi niya na outgrown siguro, talagang nawala. Maaring nasa ilalim yung algae, pero ang napansin ko dito, nawala. Hindi ko na nakita ayun yung term ko. Hindi ko na nakita yung algae. Maaring nasa loob, hindi ko alam, hindi ko pa rin na bubukla to. Pero ayun yung loob niya. Alas wala na akong makita. So, malaking bagay yung aerator kapag gusto mong i-cancel out yung algae. Kapansinin nyo dito. Di ba may mga algae na to nung nakaraan? Dahil nga mataas yung tubig natin. So ngayon, although may mga green part pa rin tayo, pero hindi na siya yung tulad dati na matatakot ka na, uy, repat na natin to. Di ba? So, malaking bagay itong aerator, no? At kung magkakaroon ako ng mas malaking setup, siguro lalagyan ko ng ng pump, no, na continuous dumadali yung tubig, tapos plus aerator na rin para mas maganda. No, may iba ginagawa, tinataasan nila yung source ng tubig para pagbagsak ng tubig, kusang nagkakaroon ng bubbles. So, aerator agad, may aeration agad na nangyayari. So, yun lang muna. At balita ko lang sa inyo na may paparating ngayon ng mga plants, mostly Helianthera. 3 Helianthera, Ionaceae ba yun? Tapos, Helianthera fulcella, and Helianthera, ano yung isa yung mas malaking nakuha ko? Sarracenia nades, no? So, etong Sarracenia nades dito, hybrid, no? Yung paparating, full species yon. So, hindi siya hybrid. Ang problema lang sa mga ganon ay sobrang bagal lumaki at dumami. So, titingnan natin kung ganon rin na magiging kumbaga magiging kalagayan nila dito sa ating growing area. Kasi dun sa binilan ko, ang tagal na sa kanya noon, ganun pa rin, no? Hindi pa niya hindi ko alam hindi pa daw niya divide yan. Kaya yung binenta niya sa akin yung malaki na. Siguro may bibili siyang mas magandang cultivar, pero okay lang, no? Bibili ulit naman ako sa kanya. No, ayan. So, bakit tayo nagkukulit ng Helianthera? Para gumastos lang ba at no, sayangin yung pera natin. Hindi, no, kaya tayo na gano'n ng Helianthera kasi itong Helianthera, stable yung price, no. Bumaba man yung presyo nito isang araw lang. Kung kailan ka lang magbebenta, kung halimbawa ibenta mo na mababa. Pero sa mga susunod na panahon, no, pwede mo na ulit set yung price na gusto mo. Hindi tulad sa mga ibang mga plant or carnivorous plant na ayun nga, madadaling paramihin, alagaan. Pero eto, medyo challenging alagaan sa umpisa. Pero once na makuha mo na yung, sabi nga, kilite, no, ay dire-diretso na. So, although hindi naman 100% na sabihin ko sa inyo, mabubuhay nyo na lahat. So, kasi kahit na hybrid, na ano pa rin, no, nadidisgrasya pa rin. Kasi, maaring sa peste, sa klima, at kung ano-ano pang mga pwedeng pagmulan nung pagkamatay na yun. Tulad nito, itong heterodoxia natin na minor, dinivide natin to kagabi actually. Ito pa yung gamit kong mga gamit na ginamit ko pang divide. Kagabi lang to bago ako matulog. Kasi hindi ako mapakali dito. Ayun, nagkakaroon siya ng pagkalanta sa kanyang mga picture. Ito yung Helianthera, kuha natin ng peste sa ilalim. So maaring nag-acclimate lang rin to. Pero nung binunot natin, nakita natin na yung root system na naapektuhan ng peste, hindi maganda yung lagay. Pero hindi naman ako kinabahan na kabado na sabi ko mamamatay na. Kaya pa rin namang bagay, may save, no, yung ibang mga parte nito. Siguro at least makabuhay lang tayo ng isang growth point dito, masaya na ako. No, yung problema lang kasi may peste to nung dumating. So kaya yung mga paparating ng mga halaman, no, umpisa pa lang i-check nyo na. Kasi hindi rin maganda kung mamamatay sa inyo. At hindi masarap ang pakiramdam, may namamatay ng halaman, di ba? So mas maganda na maging maingat kayo sa pagbili at pag-aalaga ng halaman. Hindi ko sinasabi huwag na kayo bumili sa iba, kundi be prepared, no? Pagkadating ng plants, lagyan nyo agad na pesticides
Kung kailangan or kaya nyo nang i-replant nyo. Pero kung hindi, wag nyo nang galawin. Pwede nyo naman patayin yung peste na hindi nire-replant eh. Pwede nyo tanggalin yung algae na hindi nire-replant. Diba? So may mga pamamaraan yun, no? Tsaka na natin pag-usapan yan. Siguro pag-usapan natin sa next video. So yun lang muna yung update natin sa mga Nepenthes, sa mga ano natin, mga Sphagnumos, no? At konting pahapyaw sa Helianthora. So wala masyadong interested sa Helianthora na mga video natin, pero kumbaga ito yung passion ko. Kahit walang manood, okay lang sa akin. Kasi darating yung time na may makikinabang rin sa mga video na in-upload natin about sa Helianthora. Maaring ako rin or kayo, no, na dati hindi mahilig sa mga ganung halaman, pero darating yung time pag naka-acquire kayo niyan, iba yung pakiramdam. Na hindi kayo nauumay na pagka Helianthora yung alagaan nyo. Ewan ko ba kung anong meron dyan sa Helianthora. So yun lang muna at God bless sa inyo and bye bye.